kay Mama dahil sa paulit-ulit na pagdanaw ni Papa sa bahay. Sa kanya ay mas naging palagay ang loob ko. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi ko maintindihan pero mas naging masungit si Mama sa amin. Araw-araw tuwing magkikita kami, wala na siyang sinabi na hindi pagalit at pabulyaw sa amin. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na matagalan pa ang pagpapagalit sa akin ni Mama. Mas gusto mo pa talagang makita yung tatay mo na walang kwenta? Pati na rin yung boyfriend mo na walang kwenta. Ang sabi ni Mama sa akin, Ma, hanggang kailan ka ba magagalit? Tapos na ang lahat. Nandito na si Papa at hindi masamang tao si Edmond. Mahal ko po siya. Paliwanag ko naman sa kanya. Ah, ganon. Sige, magsama-sama kayo ng tatay mo at ng boyfriend mo na yan. Sa inis ko ay nasagot ko si Mama. Ganon? Palalayasan mo rin ako tulad ng ginawa mo dati kay Papa? Kahit magsumamo ako, hindi mo ako tatanggapin? Bakit ba hindi mo magawang patawarin si Papa? Ilang beses na siyang humingi ng tawad pero daig mo pa ang Diyos. Ayaw mong magpatawad. Kinakampihan mo ang Papa mo, Abby? Pagkatapos ng ilang taon na pagsasakripisyo ko para sa pamilyang to, susumbatan mo ako ngayon dahil nakita mo ang Papa mo? Naiiyak na tanong ni Mama. Hindi po sa ganun, Ma. Sagot ko. Pero bago ko pa man makumpleto ang sasabihin ko ay nagsalita na si Mama. Alam mo, Abby, mahal ko kayong magkakapatid. Kaya kahit gaano kasakit noon at kahit na sobrang hirap, kinaya ko. Dahil sa inyo, mababaliw na ako noon, Abby. Pero kinaya ko dahil mahal ko kayo. Akala mo ba ganun lang kadali ang buhay? Hindi, Abby. Kakainin ka nito ng buhay kung hindi ka lalaban. Bata ka pa. Pag dumating ang tamang panahon, maiintindihan mo rin ako. Napakasama ng loob ko sa mama ko at pakaramdam ko ay hindi ko na matatagalan pa lahat ng ginagawa niya sa akin. At ang mga sinasabi niya sa papa ko at kay Edmond. Inisip kong ganun ba talaga ang pusong nasaktan? Bakit parang hindi man lang niya minahal si Papa? Bakit parang kahit na konting pagpapatawad ay hindi niya maibigay? Umalis ako ng bahay namin kasama ni Edmond, Papa Dudot. Matapos ng pinakamatinding away namin ni Mama, nagpa siya na akong lumaya sa amin. Graduating na ako sa high school noon. Samantalang si Edmond naman ay may mas maganda-ganda ng trabaho sa isang pabrika. At dahil na rin sa hindi ko pa alam ang bahay na tinutuluyan ng papa ko, nakatuloy muna ako sa tinutuluyang boarding house ni Edmond, malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan. Si Edmond ang sumalo sa akin. Siya ang nandoon noong panahong kailangan ko ng tulong at suporta. Tinanggap naman ako ni Edmond at tinulungan ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Ginusto kong itigil ang pag-aaral ko at magtrabaho na lamang muna pero ayaw ni Edmond. Sayang naman. Ilang buwan na lang at graduation mo na, ang sabi sa akin ni Edmond nang sabihin ko sa kanya ang pinaplano kong pagtigil. Ayoko maging pabigat sa iyo at sa pagtatrabaho mo, sabi ko sa kanya. Kaya ko to. Sige lang, tapusin mo lang ang pag-aaral mo at pagkatapos, saka ka na lang magtrabaho. Kaya natin to. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa muli sa kabila ng lahat ng nararamdaman kong sakit sa aking pamilya, ay naging panatag ako sa mga bisig niya. Pagkagaling sa school ay agad akong umuuwi para maglinis at ayusin ang lahat sa munting kwarto namin ni Edmond. Kapag may iniiwan siyang pera, ay sinusubukan ko rin magluto ng kahit na anong simpleng putahe para sa kanya. Papa Dudot, alam kong napakabata ko pa noon pero hindi iyon naging hadlang para iparamdam ko kay Edmond ang pagmamahal ko. Hindi rin naman siya nagkulang sa pagpaparamdam ng pagmamahal niya sa akin. Wow! Mukhang masarap ang niluto mong ulam sabi ni Edmond pag uwi niya galing sa trabaho. Ano ka ba? Simpleng tortang talong lang naman yan sabi ko naman sa kanya habang naghahain. Walang simple-simple kapag mahal mo ang naganda para sa'yo. Sweet talaga si Edmond kahit dati pa at hanggang ngayon ay ako napapatawad ni Mama. Tumakas nga lang ako sa bahay at sumama kay Papa para makapunta dito Alam ko magagalit si Mama kapag nalaman niya ang ginawa ko. Salamat Ate Joanne. Salamat Papa. Hayaan na lang natin si Mama. Oo nga. Dapat magsaya tayo sa graduation mo. Sabi naman ni Papa sabay abot na nakabalot na regalo.
Pinistig ko at nahulaan kong sapatos ito. Oo nga. Congratulations, Abby. Sabi naman ni Ate Joanne sabay yakap sa akin. Nasaan nga pala si Edmond? Tanong ni Ate Joanne sa akin. May trabaho siya eh. Sabi ko huwag na siyang umabsent at pasok-pasakot ko naman siya mamaya sa bahay. Nang magsimula na tumutog ang graduation march ay iniwan ko na muna sila Papa at Ate Joanne. Marami kami graduate noon at nasa gitna ng school quadrangle ang lahat ng masasayang graduating students. Sa kalagitnaan ng program, bigyan na lang ako nakaramdam ng hilo at sakit ng tiyan. Maya-maya pa ay nawala na ako ng malay. Pagkagising ko ay nasa ospital na ako kasama sina Papa at Ate Joanne. Anong nangyari sa ating Papa? Ate Joanne, may sakit ba ako? Hindi pa namin naman Abby eh. Sagot ni Ate Joanne. Hindi ka ba nalilipasan ng gutom anak? Nakakakain ba kayo ng maayos ni Edmond? Pag-aalala ang tanong ni Papa. Hindi na ako nakasagot sa tanong ni Papa dahil dumating na ang doktor at magkahalong gulat, tuwa at kaba ang naramdaman ko nang sabihin ng doktor. Mukhang pagka-graduate mo pa lang ha. Congratulations sa'yo at congratulations pa ulit dahil buntis ka. Papa Dudot, aaminin kong takot na takot ako noong mga panahon iyon dahil hindi ko inaasahan ang pagbubuntis ko. Pero sa loob-loob ko ay masaya ang puso ko dahil magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya na aalagaan ko kasama si Edmond at ang aking baby. Iniisip ko noon na mula sa baby na ito, makakapagsimula akong mas ayusin ang buhay ko at mas mapapatibay nito ang samahan namin ni Edmond. Isa ito sa mga masaya at pinaka-nakakagulat na graduation gift na natanggap ko. Natapos ang graduation ko at nalaman na nga ni Edmond ang tungkol sa aming baby. Mahal, habang hindi ko pa naman kabuwanan, magtatrabaho muna ako para makatulong sa iyo at para makapaganda tayo kapag nanganak ako. Sabi ko kay Edmond, o sige basta kaya mo pa ha, at hindi mo naman pupersahin ang sarili mo. Oo naman, ingatan mong mabuti si baby, ang baby ni Edmond habang hinihimas ang maliit ko pa namang tiyan. Naging mas busy at talagang subsob si Edmond sa trabaho ng mga panahon iyon. Palagi siya nag-o-overtime at pagod sa pag-uwi, pero ganun pa man papadudot ay hindi kami nagbabago sa isa't isa. Ng mga panahon iyon papadudot, nag-isip kong nararapat si Edmond sa pagmamahal ko at wala na akong ibang mamahalin pa. Namasukan niya ako sa isang maliit na grocery malapit sa tinutulungan namin ni Edmond. Dahil alam ko naman na may akin na ang ganda at puti, agad ako kinuha ng may-ari. Magaan lang ang trabaho ko na karaniwan ay taga-check ng mga supply sa grocery. Mabait din ang mga katrabaho ko. Pero pinakakapansin-pansin ang kabaitan sa akin ng isa namin lalaking kahero, si Rafi. Abby, ako lang mag-aayos niyan. Mabigat yan, baka mapersa ka. Buntis ka pa naman. Sa lahat ng mga katrabaho ko doon, pinakapalagay ang loob ko kay Rafi. Mas matanda lang siya sa akin ng 1 taon. Okay lang ako, salamat Rafi. Bulat lang naman ang mga ito. Bibi namin. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.